Tunog at tinig. Tula at titig. Pulso at pintig. Daloy at himig. Dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. San? Ito ang Tunog at Tinig, ang inyong lingguhang music magazine sa radyo. Tampok sa programang ito ang mga kwento ng musiko at musikang Pilipino. Ang Tunog at Tinig ay hatid sa inyo ng UP College of Music, ang pinakamaingay na gusali sa Diliman Campus. Ako si Dr. Vern de la Peña at ang edisyong ito ay pinamagatang si Joey Ayala, manunulat, mang-aawit at commencement speaker. Magandang hapon sa inyong lahat. Ika-15 ng Abril taong 2011 nang ginanap ang seremonya ng pagtatapos sa UP College of Music. Sa okasyong ito, ang naging panauhing pandangal at tagapagsalita ay ang manunulat, mang-aawit at cultural worker na si Joey Ayala. Ngunit alam mo nang magiging kakaiba ang talumpati ni Joey pagkat pag-akyat niya sa entablado, bit-bit niya ang kanyang gitara. Ang mensahe niya para sa mga bagong alagad ng musika ay idinaan niya di lamang sa salita, kundi sa musika din. Di rin kakaiba si Joey sa mga nagtapos dahil minsan din siyang naging estudyante sa kolehiyo. Pakinggan natin si Joey Ayala. Sir Santos, ang una kong na-meet sa UP noong 1983 nung nais kong mag-enroll bilang composition major kasi composer ako. Hindi ko makalimutan yun kasi pagpasok ko sa office, sabi ko, Sir, composer po ako. Dala-dala ko pa yung gitara ko. Composer po ako. Yabang ko pa eh. Gusto niyo marinig yung composition ko. Marunong ka pa bang pasat yung nota? Hindi, sir. Kaya nga gusto kong mag-enroll. Ay, naku. Binigyan niya ako ng blankong music sheet. Sulat mo yung pambansang awit. 20 minutes. Sinulat ko, tapos pawis na pawis. Lalaki ng butil ng pawis ko. Wala ko alam sa teorya eh. Tapos binigay ko sa kanya, sir, gusto niyo bang marinig yung sinulat mo? Hindi ko, opo. O ganito yan, nasa piano siya. Tang, tanang, tang, tang, tanang, tang, 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 tang. Mag-extension course ka. Mag-extension course ako. 1983, hindi ko natapos yung summer na yun kasi pinatay si Ninoy Aquino. Hindi ko kasalanan yun. Tapos bumalik ako ng Davao. Many years later, bumalik ako ng UP. 7 years ago, 8 years ago. I studied for 1 sem under Ma'am Lucy Magalin. As the students were entering the classroom, akala nila ako yung teacher. So, inaabot sa akin yung mga class card. Ako naman, natanggap ko naman. Tapos pagdating Ma'am Lucy, alala ko, kinausap ako ni Sir Vern when I was trying to get into the college and sabi niya, seryoso ka ba? Gusto mo talaga mag-aral? Sabi ko, sir, kaya nga ako nandito kasi seryoso ako. Sabi niya, kasi alam mo, scholarship, itong music. Ngayon, kung magloloko ka lang dito, ibigay na lang natin sa batang seryoso, katulad ninyo. So after 1 sem, I wanted to study some more theory kasi yun talaga feeling kong butas sa aking utak, yung theory. Hindi ko kaya magising lang for the 8:30 class. Ano nga ba ang hinaharap ng mga bagong nagtapos sa musika? Ang tanong ni Joey sa kanila at sa kanilang mga magulang, iniisip niyo ba ang pera? Ang kanyang paalaala sa kanila, walang pera sa musika. Pero payayamanin nila ang kanilang sarili, pamilya at komunidad sa pagkatao. At yan ang isa siguro pinaka-importante gusto kong
Hindi lang sabihin, pero itanong. Iniisip nyo ba ang pera? Iniisip nyo ba ang pera sa music? Offhand? Oo, hindi. Ang gusto ko tanongin yung magulang ngayon, iniisip nyo ba na pagkakakitaan ng mga anak ninyo ang music? Oo. At least honest, no? Oo daw, narinig nyo, oo. Curious ako kasi madalas pag nag-aral, lalong-lalo na pag ang magulang mo kaedad ng magulang nyo, o kaedad ko, kasi pareho kami ng generation, nasa 50, 45, 38, mga ganyan, di ba? Mga bewang, yung mga bewang. Isa sa mga catchwords lagi ng magulang is stable job. Ako, economics major ako I know for a fact that the only stable job in the world is when you work with horses. So, if you want a stable job, malapit lang ang stud farm dito. Wala pang 1 kilometro ang layo. Yung mga magulang, ito ang masasabi ko sa inyo. When I asked my parents asked me, ano bang gusto mong pag-aralan? I was in Davao at the time. Sabi ko, Dad, gusto ko sana music. Sabi niya, alam mo na yun huwag mo nang pag-aralan. So, iniisip ko ngayon kung nagsisisi ba ang mga magulang nyo na nagbayad ng tuition fee para kayo ay magtapos. Wala naman palang stable job sa music. Kasi kahit may trabaho ka pa, kahit may tenure ka pa, inflation is a given factor of the cash economy. Money will always devalue because money is always increasing in supply. So habang, alam mo, ang pera ngayon counterfeit. The US dollar is fake money. Nothing backs it up, only guns. So, huwag kayong umasa at hindi nyo dapat asahan na kumita ng malaking salapi sa music. Ang maaasahan nyo is payayamanin nyo ang inyong sarili as a human being, ang inyong pamilya, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong komunidad, payayamanin nyo ang pagkatao ng lipunan. Pagkat ang music po, kayamanan po talaga. This is much more valuable than money. So I think the most important thing I have to say is don't undersell yourself. Do what you do because you want to and because it makes you feel good, it makes other people feel good. Pag dumating sa salapi, yun na yung sinasabi nilang racket. Diba? Common term yan. May racket pa tayo dyan. Harang na ngayon. Yung harang, noon, nung panahon namin, teenager pa, yung harang yung may hawak na ice pick yun sa harap mo. Ayun ang pang-inom dyan. Yan ang harang. Harangin ka. So, huwag niyo masyadong gamitin yung salitang yan kasi baka magkatotoo. Ang tagubili ni Joey sa mga nagtapos, huwag kalimutan ang kanilang tunay na intensyon nung una silang pumasok sa kolehiyo ng musika, pagkat mahalaga na ginagawa nila yung talagang gusto nilang gawin. Mahalagang lagi itong isaisip, sabi niya, pagkat kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Be genuine, be genuine. Do things sincerely. Focus on your original intent when you came to the college. When I finally got into the college, by the mercies of the deans and faculties, thank you very much for letting me in. I realized na importante pala talaga yung alam mo anong gusto mo. Kasi kung di mo alam ang gusto mo, gagawin mo yung gusto ng ibang tao. Magiging alipin ka habang buhay. Akala mo ginagawa mo yung gusto mo kasi sinesweldohan ka. Actually, hindi pala yun yung importante. Importante pala ginagawa mo yung talagang gusto mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Do you know? Do you know where you're going to? Importante matuto magpatawa. Oo, kasi kahit hindi sabihin natin, yung grade mo music, hindi masyadong maganda, o hindi ka pa naka-warm up, may piyok-piyok ka pa. Pag napatawa mo na kasi yung tao, nakabukas na ang puso, kahit magkamali ka pa, okay lang yan. Okay lang yan. Maganda pa rin yung ginagawa mo. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin,
Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Ang mga takilang gaway nagmumula sa guni-guni. Kung ang nais mo'y maging malaya sa mundong puno ng panunupil, buhayin sa sarili ang malayang paraan, at sa araw-araw na pakikitungo sa tahanan at lipunan, buhayin sa sarili ang malayang paraan. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Ang mga takilang gaway nagmumula